Demo na lang po ako. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi sa buong isang taon na naranasan namin yung pagsubok. Salamat po sa prayer ng church, sa kapatid na po. Ganon din po kay Pastor. Sa dinaras po namin pagsubok, naiyak ako ano po yung mas naging matatag po ako, kami, pamilya namin. Hindi na kayo. Sa pagsubok po na dinanas namin, andun pa rin po yung, sabi nga po, huwag tayo bibitaw sa Lord kahit anong pagsubok yung dinanas natin. Yun po nung nakaraang taon, 2025, April din po yun. Dumanas po kami. Doon nag-start yung pagsubok namin. Tapos ngayon, April na ulit, mag-i-start na ulit po yung dati ng isang taon na ganoon din po yung same na ngayon po, ang iniisip ko po noon, inisip po na pag darating po yun, mas magiging matatag na kasi po nangyari na po yung mas, yung karanasan na gano'n. Kasi po sa company namin, magtataas na po ulit yung aming sa pulpo. Ngayon po, kakaharapin na naman po yun namin yung pagsubok ulit. Nasabi na po, mas magiging matatag na po kami dahil andun na po yung parang may aral ka na pong natutunan doon sa nangyari noon. At pag mangyayari po ulit ngayon, iniisip ko po na si Lord na po yung bahala. Ipagkatiwala po lang natin sa Panginoon. At kung ano po yung naranasan ng ngayong pagsubok sa family, sa trabaho, at sa mga lahat ng mga ginagawa namin sa mga cell group. Kasi po, ang mga cell group po na inaano ko, mga may pagsubok din po sila na dinadanas. Na sabi nga po, kahit anong gawin natin, kapag pumilos din ang kalaban, parang sinang-ayunan ng Lord, kung gano'ng kakatatag sa iyong mga cell group. Ganon din po ang mararanasan ng mga cell group natin na dumadanas din po sila. Pero ipinaglalaban man nila, nangyayari pa rin po yung hindi inaasahan. Kaya nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil po sa mga pagsubok na ito, nagiging mas matatag tayo. At nagkakaroon din po tayo ng aral upang kung paano natin mapaglingkuran ng Panginoon kahit sabi nga ay sa mga oras na minsan po, di ba minsan nagugugol tayo sa trabaho, puro trabaho, kung anong mga yung pagkikita natin. Pero sa isang banda po, nandun pa rin po yung time mo para sa Lord, para magawa mo yung kung ano ba yung ating dapat gampanan sa Panginoon na kung bakit tayo natin sa daigdig. Yan, nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi sa mga nakakasalamuha akong tao, sa mga bagay na nakakapag-share tayo po ay natututo din. Kagaya ko po, nag-share po ako pero may natututunan po din po ako sa bawat na-share ko pamilya kung paano magkaroon lang, halimbawa dumating sa kanila yung pagsubok, niisip ko lang na mas matindi pa pala yung pagsubok na dinaranas nila kumpara sa dinaranas ko. Kaya amen po na ang Panginoon po lagi na yan para sa atin. At kung ano po yung sakit na nararanasan natin, mas masakit po yung nararanasan nung na-share natin mga tao kasi mas matindi po yung mga pangangailangan nila. Kaya lang po, iba pa rin yung meron tayong ginagawang gawain para sa Lord kumpara doon sa mga tao na hindi pa nagigising o hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kaya mapalad po tayo na nandito para magpatuloy ng hamon sa buhay para sa Panginoon. Thank you po.